Kung nakikita nyo yung mga sa gitna ng mga dinarayong paraiso dito sa Karamuan, nasa sentro ng mga batong isla ito. Ang mga islang walang isang nagtangka ng maliit na tubig. Yung ilalim po niya, parang mababaw lang kung titignan natin. Pero ayon sa mga guide, yan daw po ay isang parang tumuloy. Kung halimbawang yung ka dyan, mahirapan ka ng mga tenga sa ibupin ka na o lalamunin ka na na itong buhangin. Sa tagal ng naninirahan sa tabong tubig na tinataya maabot na daw sa mga dalawang dekada, hindi ka nakataka para sa karamihan ng pagnanos kung walang maliban sa dalawang isla nito. Dalawang prinsesa daw to. Ibig sabihin, parehas babae. Dahil sa mga kakaibang kwentong narinig natin dito, kaya aming pagpalapuntaan ang lugar na madalas ng balikin ng bagyo, unti-unti namang nagiging popular at dinarayo. Mula sa Northern Samar, nagbiyahe kami ng mahigit 10 oras bago narating ang lilim na bahagi ng Camarines Sea. Hindi man nakaiwalay sa mainland, niramdam namin dito ang buhay ng isla dahil sa pinaka. Dito sa sentro ng bayan ng Karamuan, kung saan kami nakahanap ng matutulugan, ay nahanap din namin ng mga lugar na dinadayo ng karamihan. So itong bandang to na nasa harap ng simbahan, ito po yung nakikita kong malawak na space, kaya na pinupuntahan ng mga kababayan natin dito sa Karamuan. Paikot po dito yung mga kabahayan, yung mga establishmento na pinapupwestuhan ng mga pamilyahan, yung mga negosyo. At sa unahan po nito, mangilan-ngilan na lang yung kabahayan, lalo na sa likod na itong kabundukan. Nakatayo sa sentro ng bayan ang simbahang tinatayang abot na sa mahigit 400 years ang tanda. Kapansin-pansin dito ang malantigong disenyo, kadikit ang mga detalyeng nagpapakita kung kailan ito nagawa. So maliban dyan sa napakagandang simbahan na itong Karamuan, isa din sa mga rason kung bakit pinupuntahan to ng mga turista, kasi sa unahan nandun yung mga nagagandahang isla na dinadayo pa ng mga turista galing sa ibang bansa o galing man sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Bago natin gawin ng island hopping, atin munang silipin ang kabilang kanto kung saan makikita ang pamilihang bayan. Dito ay naghanap-hanap kami ng mga kakaibang paninda na bihira lang namin makita, tulad na lamang ng mga ganitong tinapa. So may mga nakita na tayong tinapang isda sa iba't ibang bayan, lalo na sa Calbayog, Samar, kung saan yun yung specialty nila. Pero dito sa bayan ng Karamuan, dito natin nakita yung iba't ibang isda na ginawang tinapa. Ito yung galunggong na maliliit. Sa amin tawag dito burot, tamban, tulingan, tapos may tulingan na sinapchap. So maraming options dito, maraming isda na ginawang tinapa. Maganda sana kung matsempo kayo sa araw ng linggo kasi ito yung kanilang market day at ngayong araw nyo sila makikita dito sa covered court na to. Ayan, sinelas oh. Yung tatago, adiapas. Yung li, dito naman Leo, NK. Dito tayo. Matapos naman naming mag-ibot sa pampublikong pamilihan ng Karamuan, ay agad din namin pinuha ang barangay na nasa kabilang dalampasigan at sakop pa rin ng nasabing bayan. Wala pang 10 minuto ay narating na kagad natin itong barangay Gihalo. So dito, naabutan po natin itong mga maliliit na bangka na nag-aantay ng mga pasahero. So yung ilang mga bangka na andito, yun po yung sinasakyan ng mga pasahero papunta doon sa mga islang andito lang sa malapit. Ito din, yung sinasakyan ng mga pasahero papunta sa isla ng Catanduanes. Dati umanong isolated ang bahaging ito ng mainland at maliban sa dagat ay wala na ibang daanan para mapasok ang mga lugar na nandito. Kaya naman ang dawang ito ang naging entry o exit point sa pasok at palabas ng Karamuan. Medyo malawak itong daungan nitong barangay Gihalo pero wala pong ibang barko na nakadaong dito. Tanging yung mga maliliit na bangka yung gumagamit dito sa daungan. Sa gilid po nitong barangay Gihalo, makikita po natin yung malaking bato na yan na pinagtatalunan ng mga gustong mag-swimming. Ayan o. Bagamat konektado na sa kalsada ang karamihan sa mga barangay na sakop ng bayan, may mga ilang komunidad pa rin ang isolated o mararating lamang sa pamamagitan ng sakayang pandagat, rason para magbistulang terminal ng bangka ang baybaying ito ng probinsya. Ito yung ilan sa mga nahuli ng mga namimingwit. Ano?
Ang tawag nyo dito? Gila. Ito daw yung gila-gila. Ano yung luto nyo dito? Gata. Gata. Yan o. Quick stop lang po yung ginawa natin dito sa Barangay Gihalo kasi nga yung pinaka-destination talaga natin ngayong araw ay yung kabila netong Karamuan kung saan sumasakay ng mga bangka, yung mga turista ang nagagawi dito sa bahaging ito ng Camarines Sur. Mula dito magta-travel po tayo base dito sa mapa ng may 20 minutes. Doon sasakay tayo ng bangka para makapag-island hopping at ma-explore natin yung mga islang andyan lang sa harap netong Karamuan. Let's go!